Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig. Muli, narito na ang inyong paboritong channel, Ang Pintig ng Puso, upang maghatid ng isang kwentong hahaplos, susugat, at sa huli ay magbibigay ng aral sa ating mga puso. Gaano nga ba kamahal ang pag-ibig ng isang ama? Nasusukat ba ito sa dami ng kayamanan, sa taas ng posisyon, o sa kinang ng tagumpay? O natatagpuan ba ito sa mga sandaling hindi nabibili ng pera, sa init ng isang yakap sa gitna ng kadiliman? Samahan ninyo kaming tuklasin ang sagot sa kwento ni Kaylan at ng kanyang anak na si Tala. Ito ang bituing hindi nagniningning. Ang amoy ng tagumpay ay pamilyar kay Kaylan Hidalgo. Ito ang amoy ng mamahaling leather sa loob ng kanyang European car, ng bagong pirmang kontrata na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, at ng malamig na hangin mula sa aircon na bumabalot sa kanyang mundo. Kanina lang, ang kamay na hawak niya ngayon sa manibela ay ang kamay ding tinanggap ang isang mahigpit na pagbati mula sa mga board members. Isa na namang dambuhalang deal ang kanyang naisara. Siya si Kaylan Hidalgo, ang hari ng siyudad ng Marilag. Ngunit pagpasok niya sa bakal na tarangkahan ng kanyang mansyon, ibang hangin ang sumalubong sa kanya. Hindi ang hangin ng tagumpay, kundi ang hangin ng nakabibinging katahimikan. Amaranta? Tala? I'm home! Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa walang lamang pasilyo. Walang sumagot. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpatak ng ulan sa labas at ang mahinang tiktak ng grandfather clock sa sala. Ang bahay na ito, na simbolo ng lahat ng kanyang pinaghirapan, ay parang isang malamig at malaking mausoleo. Nasaan ang kanyang asawa? Nasaan ang kanyang anak? Isang pamilyar na kirot ng konsensya ang pumitik sa kanyang dibdib. Dapat ay nasa isang business trip pa siya ngayon, ngunit naisip niyang sorpresahin ang mga ito, umuwi ng mas maaga. Para saan pa ang lahat ng tagumpay na ito kung wala siyang kasamang magdiwang? Naglakad siya patungo sa kusina, umaasang nandoon ang mga ito. Ngunit wala pa ring tao. Ang mga ilaw ay patay, at tanging ang liwanag mula sa bintana ang nagbibigay ng anino sa malawak na espasyo. At doon, sa gitna ng malamig na marmol na sahig, sa isang sulok na hindi gaanong tinatamaan ng liwanag, ay mayroon siyang naaninag, isang maliit na anyo, nakabaluktot, nanginginig. Lumapit si Kaylan, at ang bawat hakbang ay tila pabigat ng pabigat. Ang kirot sa kanyang dibdib ay naging isang matalim na takot. Tala? Ang kanyang anak, ang 6 na taong gulang niyang si Tala, nakahiga sa sahig, yakap-yakap ang sariling mga tuhod. Ang kanyang damit ay manipis, ang kanyang mga labi ay kulay ube sa ginaw, at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Gumuho ang mundo ni Kaylan. Tala, anak, sigaw niya. Ang boses ay basag sa sindak. Lumuhod siya at marahang hinawakan ang braso ng bata. Yelo, kasinlamig ng yelo. Binuhat niya ito. Magaan, masyadong magaan para sa isang batang 6 na taong gulang. Sinubukan niyang gisingin ito, tinatapik-tapik ang pisngi. Tala, gumising ka anak. Papa's here. Dahan-dahang iminulat ni Tala ang kanyang mga mata. Ngunit ang mga matang iyon ay walang kislap, malabo. Parang isang bituing na pundi. Isang salita lang ang lumabas sa nanginginig nitong mga labi. Gutom. Isang salita. Ngunit para kay Kaylan, iyon ay isang sentensya, isang hatol sa kanyang pagiging ama. Sa lahat ng bilyones sa kanyang bank account, sa lahat ng gusaling ipinatayo niya, ang sarili niyang anak ay nagugutom sa sahig ng sarili nilang pamamahay. Nagpanting ang kanyang tainga. Hindi niya alam kung anong gagawin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang telepono. Tumawag siya sa emergency hotline. Ang kanyang boses na palaging puno na ng awtoridad ay ngayon ay garalgal at puno ng pagmamakaawa. Sa ospital,
Ang bawat minuto ay tila isang walang hanggang parusa. Nakaupo siya sa labas ng emergency room, nakatingin sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na pumipirma ng mga kontrata, pero hindi man lang nagawang maghanda ng pagkain para sa kanyang anak. Lumabas ang isang doktor, isang seryosong lalaki na may salamin. Mr. Hidalgo? Doc, kamusta ang anak ko? Gutom lang naman, di ba? Mabuti na lang at nadala ko siya agad. Desperadong sabi ni Kaylan, naghahanap ng kahit anong katiting na pag-asa. Umiling ang doktor. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na mas malalim pa sa awa. Mr. Hidalgo, ang kalagayan ng anak ninyo ay hindi lang simpleng pagkagutom. Yes, he is severely malnourished. Pero base sa aming paunang pagsusuri, may nakikita kaming mga senyales ng matagal nang dinaranas na psychological trauma at posibleng sistematikong manipulasyon. Ang mga salita ng doktor ay umuugong sa isip ni Kaylan na parang sirang plaka. Psychological trauma, sistematikong manipulasyon. Hindi ito aksidente, hindi ito kapabayaan. Ito ay isang sinadyang kalupitan. At habang nilalamon siya ng katotohanan iyon, narinig niya ang tunog ng mga takong na mabilis na papalapit. Isang pamilyar na tunog na dati nagdudulot sa kanya ng kapanatagan, pero ngayon ay nagmistulang babala. Dumating si Amarantha. Ang kanyang mukha ay perpektong nababalutan ng pag-aalala. Ang kanyang mamahaling damit ay bahagyang gusot, na para bang nagmamadali siyang umalis ng bahay. Ang kanyang mga mata ay namumula, handa ng tumulo, ang mga luha anumang oras, isang perpektong pagganap. Kaylan, honey, anong nangyari? I was at a charity meeting. I turned off my phone. Pagbukas ko, puno na ng missed calls. How's Tala? Oh my God! Humahagulgol niyang sabi. Akmang yayakapin si Kaylan. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi gumalaw si Kaylan para salubungin siya. Nanatili siyang nakatayo, matigas na parang bato. Ang mga mata niya ay malamig. Pinapanood ang bawat galaw ng asawa na parang isang estranghero. Napatigil si Amarantha, ramdam ang bigla ang lamig sa pagitan nila. Kaylan? Nasa sahig siya ng kusina. Sabi ni Kaylan, ang boses niya ay walang emosyon, ngunit may bigat na parang yelo. Nanginginig sa ginaw at gutom. Saan ka nanggaling, Amarantha? Sinabi ko na. Nasa meeting ako para sa mga batang ulila. Mabilis niyang sagot. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Alam mo naman si Tala, napakalikot. Siguro naglaro na naman sa labas at ayaw pumasok. I told the maids to watch him. Pero wala ang mga katulong. Putol ni Kaylan. Pinauwi mo sila. Sinabi mo, you wanted to spend quality time with Tala. Natigilan si Amarantha. Yes, but Kaylan, anong pinapalabas mo? Na pinabayaan ko siya? You know how much I love him. Hinila ni Kaylan si Amarantha sa isang sulok ng pasilyo, malayo sa mga nurse. Ang pagkakahawak niya sa braso nito ay mahigpit. Huwag na huwag mong babanggitin ang salitang pagmamahal na galing sa bibig mo. Mariin niyang sabi, ang bawat salita ay puno ng galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Nakita ko ang mga mata ng anak ko, Amarantha. Nakita ko ang takot. At ngayon, naiintindihan ko na. What the hell is wrong with you, Kaylan? Sigaw ni Amarantha. Sinusubukang kumawala. You're hurting me. Ikaw ang laging wala dito. You're the one who's never home. At ngayon, ako ang sinisisi mo? Binitiwan siya ni Kaylan na parang isang basurang nandidiri siyang hawakan. Tapos na tayo, Amarantha. Tapos na ang pagpapanggap mo. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa tapat ng kwarto ni Tala. Iniwan si Amarantang umiiyak. Mga luhang hindi para sa bata, kundi para sa sarili niya. Sa loob ng ilang oras, naupo si Kaylan sa tabi ng kama ng kanyang anak. Hinahaplos niya ang buhok nito.
Pinagmamasdan ng payapang mukha nito sa pagkakatulog sa bawat pintig ng makinang sumusubaybay sa puso ni Tala. Naroon din ang pintig ng isang pangako sa puso ni Kaylan. Hindi na muli. Bulong niya sa sarili. Hindi ka na muling mag-iisa, anak. Ipaglalaban kita. Kinabukasan, tumawag siya sa numerong ibinigay ng isang kaibigan. Isang pangalan na kilala sa buong syudad ng Marilag bilang abogadong hindi natatalo. Sinag Diwa. Ang opisina ni Attorney Diwa ay hindi magarbo, pero organisado at malinis. Siya mismo ay isang babaeng may matalas na tingin at diretso kung magsalita. Mr. Hidalgo, sabi niya matapos pakinggan ang buong salaysay ni Kaylan. This will be a dirty fight. Mrs. Soliman will play the victim. She will use your absence against you. She will paint you as a negligent, hot-tempered father. Handa ka ba? Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Matigas na sagot ni Kaylan. Good, sabi ni Sinag. Tumango. Ang unang hakbang ay kumuha ng temporary custody. Kailangan nating patunayan na mas ligtas ang bata sa'yo. Lumabas si Kaylan sa opisina ni Sinag na may bagong determinasyon. Uuwi muna siya sa mansyon, hindi para makipag-usap kay Amaranta, kundi para kunin ang mga damit at laruan ni Tala. Para sa paglabas nito ng ospital, hindi na sila babalik sa impyernong iyon. Ngunit pagdating niya sa tarangkahan ng sarili niyang pamamahay, isang police car ang nakaparada sa tapat. 2 pulis ang bumaba at sumalubong sa kanya. Mr. Kaylan Hidalgo? Tanong ng isang pulis. Hawak ang isang papel. Ako nga. May problema ba? Pinagseserbisyuhan po namin kayo nito. Sabi ng pulis, iniabot sa kanya ang dokumento. Isang temporary restraining order. Inirereklamo po kayo ni Mrs. Amaranta Soliman Hidalgo ng pananakot at pagiging marahas. Bawal po kayong lumapit sa kanya o pumasok sa property na ito hanggat hindi nagkakaroon ng pagdinig. Napatitig si Kaylan sa papel, hindi makapaniwala. Ang ahas sa paraiso ay hindi lang nangaabuso. Mabilis at makamandag din itong kumilos. Para kay Sinag Diwa, ang batas ay hindi tungkol sa emosyon. Ito ay isang digmaan na pinapanalo sa pamamagitan ng ebidensya, estratehiya at ng malamig na katotohanan. Sa ibabaw ng kanyang mesa na gawa sa mahogany, nakalatag ang sandata ng kalaban, ang petisyon ni Amaranta Soliman. At para kay Sinag, ito ay isang obra maestra ng kasinungalingan. Hinimay-himay niya ang bawat pahina. Ang bawat salita ay maingat na pinili. Ang mga insidente ng pagiging irritable ni Kaylan ay nakalista. Mga pagkakataong napagod ito mula sa trabaho at napagtaasan ng boses. Ang mga ebidensya ng kanyang kapabayaan, mga business trip, mga late-night meetings, ay nakahanay na parang mga sundalo. Nariyan din ang mga salaysay mula sa 2 katulong na biglang nag-resign na ngayon ay sumusuporta sa kwento ni Amaranta. Binayaran niya sila, bulong ni Sinag sa sarili, habang minamarkahan ng pulang tinta ang mga inconsistency sa testimonya. This woman is not just a monster. She is a brilliant one. Pumasok ang kanyang sekretarya. Attorney Diwa, narito na po si Mr. Aguila. Aguila. Tumango si Sinag. Papasukin mo siya. Pumasok si Luntian Aguila. Isang matandang lalaki na kalmado, may buhok na halos puti na. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin na parang agila. Walang paligoy-ligoy, naupo siya at inilatag ang isang manipis na folder. Sinimulan ko na ang background check kay Amaranta Soliman, sabi ni Luntian sa kanyang mahinang boses. Mahirap siyang basahin. Malinis ang record. Pero ang mga taong sobrang linis ang record ay kadalasang may pinakamalaking itinatago. Anong nahanap mo? Tanong ni Sinag. Isang report mula sa eskwelahan ni Tala.
Sabi ni Luntian, itinuturo ang isang dokumento. 2 months ago, biglang nagbago ang ugali ng bata. Naging tahimik at matatakutin. Kinumusta ng teacher si Amarantha. Ang sabi niya, masyado kasing mataas ang expectations ng daddy niya. Medyo nape-pressure ang anak ko. Napatigil si Sinag. Nakita niya ang bitag. Bago pa man ang insidente sa kusina, inihahanda na ni Amarantha ang naratibo na si Kaylan ang problema. Isang perpektong bitag. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumunog ang intercom ni Sinag. Ang boses ni Kaylan, puno ng pighati. Sinag, it's time for the video call. Pwede ba tayong gumamit ng conference room? Sa loob ng conference room, pinanood ni Sinag ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa syudad ng Marilag na maging isang ordinaryong ama na nangungulila. Sa pixelated na screen ng laptop, nakita nila si Tala na nakaupo sa kama sa ospital kasama ang isang social worker. "Hi, champ," sabi ni Kaylan, pilit nang ngumingiti. "How are you feeling today? Papa misses you." Hindi sumagot si Tala. Nakatitig lang ito sa screen. Ang mga mata ay blangko. Ipinakita ni Kaylan ang isang bagong laruang robot. Ipinapangakong ibibigay niya ito sa paglabas ng anak. Ngunit wala pa ring reaksyon mula sa bata. Ang nangiti sa mukha ni Kaylan ay dahan-dahang nawala. Napalitan ng sakit na hindi maitago. Siya ay isang leon na tinanggalan ng pangil. Walang magawa kundi panoorin ang kanyang supling mula sa malayo. Nang matapos ang tawag, nanatiling nakatitig si Kaylan sa itim na screen. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "Gagawin natin ang lahat, Kaylan," mariing sabi ni Sinag. "We will bring your son home." Kinagabihan, habang mag-isang nag-overtime si Sinag sa opisina, tumunog ang kanyang telepono. Si Luntian. "May problema ba?" tanong niya. "Hindi ko alam kung problema ito o susi," sagot ni Luntian sa kabilang linya. "Sinusuri ko ang mga bank accounts ni Amarantha. May mga regular na malalaking cash withdrawal siya. Pero ang mas interesante, may mga fund transfer siya sa isang tao. Ang pangalan, Dante. Nakalagay sa description, tulong para sa pinsan." Anong kahina-hinala doon? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Luntian. "Sinuri ko ang buong angka ni Amarantha Soliman sa panig ng ina at ama niya. At turnaw diwa, wala siyang pinsan na nagngangalang Dante." Pagkatapos ng ilang araw ng legal na pakikipagbuno, pinayagan din ng korte si Kaylan na bisitahin si Tala. Sa isang kondisyon, may social worker na magbabantay sa bawat pagbisita. Para kay Kaylan, kahit ang mga kondisyong yon ay isang biyaya. Ang unang pagbisita ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Dala niya ang robot na ipinangako niya, ngunit paglapag niya nito sa kama, ni hindi ito tinapunan ng tingin ni Tala. Ang bata ay nakaupo lang sa sahig, abala sa pagguhit. Naupo si Kaylan sa sahig, hindi kalayuan sa anak. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng isa pang papel at krayola at nagsimulang gumuhit. Isang bahay, isang puno, at 2 stick figure na magkahawak ang kamay. Lumipas ang isang oras na tanging ang tunog lang ng mga krayola sa papel ang maririnig. Isang oras ng nakabibinging katahimikan. Ngunit para kay Kaylan, na sanay sa ingay ng business world, ang katahimikang ito, kasama ang kanyang anak, ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong deal. Habang pauwi, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang news alert. Bumungad sa screen ang kanyang mukha, kuha mula sa labas ng korte, at ang headline, "Paikon na si Hidalgo, inakusahan ng domestic abuse ng sariling asawa." Nanginginig sa galit, binasa niya ang artikulo. Puno ito ng mga kasinungalingan na halatang galing kay Amarantha. Sinasabi roon na ang pagkakasakit ng bata
ay dahil sa stress na dulot ng pabago-bagong ugali at pressure mula sa ama. Si Amarantha ay inilarawan bilang isang martir, isang mapagmahal na ina na sinusubukang protektahan ang kanyang stepson. Nilamon ni Amarantha ang media. At nilalamon naman nito si Kaylan. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Kaylan ang kanyang routine, trabaho sa umaga at pagbisita kay Tala sa hapon. Dahan-dahan, natutunan niya ang lengguwahe ng katahimikan ng kanyang anak. Nalaman niyang ayaw ni Tala sa malalakas na tunog. Isang beses, may nahulog na tray ng gamot sa labas ng kwarto at nakita ni Kaylan ang anak na napasiksik sa isang sulok, nanginginig. Nalaman din niyang may partikular itong takot sa maliliit at madidilim na espasyo. Isang hapon, habang naglalaro sila, aksidenteng napasara ng isang nurse ang pinto ng cabinet sa loob ng kwarto. Biglang napasigaw si Tala, isang sigaw na puno ng purong takot. Tumatakbo ito at yumakap ng mahigpit sa binti ni Kaylan. Ang mukha ay nakasubsob at umiiyak ng walang tunog. Iyon ang unang beses na hinawakan siya ni Tala mula nang mangyari ang lahat. Niyakap ni Kaylan ang anak, hinahaplos ang likod nito at bumubulong. Shhh! Ligtas ka na. Andito si Papa. Ligtas ka na. Isang maliit na tagumpay ang dumating pagkaraan ng isang linggo. Nagdala si Kaylan ng paboritong tinapay ni Tala, isang ensaymada mula sa isang maliit na panaderya na madalas nilang puntahan noong nabubuhay pa ang ina nito. Inilapag niya ito sa tabi ng bata, gaya ng dati. Pero sa pagkakataong ito, matapos ang ilang minuto, dahan-dahang kinuha ni Tala ang tinapay at kumagat. Para kay Kaylan, ang tagpong iyon ay mas matamis pa kaysa sa pagsasara ng bilyong-pisong kontrata. Isang maliit na kagat ng pag-asa, ngunit ang pag-asang iyon ay biglang binasag ng isang bangungot. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Kaylan sa kanyang hotel room, tumawag ang ospital. Nagkaroon daw ng episode si Tala. Nagmamadali siyang pumunta. Naabutan niya ang mga nurse na sinusubukang pakalmahin ang bata. Si Tala ay umiiyak at sumisigaw habang natutulog, binabangungot. At sa gitna ng kanyang mga sigaw, isang salita ang paulit-ulit na lumabas sa bibig nito, malinaw at nakapaninindig balahibo. Cabinet, madilim, wag. Bago ito tuluyang magising at muling bumalik sa katahimikan, narinig ito ni Kaylan, ang bulong mula sa dilim, ang susi sa bangungot ng kanyang anak. Sa loob ng isang pribadong hearing room, ramdam ni Sinag ang bigat ng hangin. Nakaupo sa kabilang panig ng mahabang mesa si Amarantha, kasama ang kanyang abogado, isang matandang lalaking kilala sa paggamit ng maruruming taktika. Your Honor, panimula ng abogado ni Amarantha, ang boses ay puno ng pekeng paggalang. Mayroon kaming dalang ekspertong testigo, Dr. Victor Sales, isang kilalang child psychologist. Pumasok si Dr. Sales, isang lalaking mukhang kagalang-galang. Inilatag niya ang kanyang diagnosis. Base sa aking pagsusuri sa nakaraang medical records ni Tala Hidalgo at sa mga testimonya ng kanyang ina-inahan na si Mrs. Soliman Hidalgo, malinaw na ang bata ay nagpapakita ng mga senyales ng isang pre-existing anxiety disorder na pinalala ng isang emotionally neglectful environment. Objection! Mabilis na sabi ni Sinag. Dr. Sales, kailan niyo huling nakausap ng personal ang bata? Base sa records, hindi pa kayo nagkakaroon ng one-on-one session sa kanya. Ang aking diagnosis ay base sa komprehensibong review ng mga available data. Sagot ni Dr. Sales, hindi natitinag. Ang bata ay nangangailangan ng espesyal na atensyon sa isang controlled facility, malayo sa pinagmumula ng kanyang stress. Ang kanyang ama, isang bitag, isang napakatalinong bitag. Gusto nilang palabasin na may sakit si Tala bago pa man ang lahat.
para absolbahan si Amaranta sa anumang pananagutan at ilipat ang sisi kay Kaylan. Pagkatapos ng hearing, habang naglalakad si Sinag palabas, nakatanggap siya ng tawag mula kay Luntian. "Attorney Diwa, may nakuha ako," bungad ni Luntian. Yung Dr. Sales, board member siya ng isang foundation na tinatawag na Angels of Hope. Guess who is the president? Amaranta Soliman? Sagot ni Sinag, na pagtanto ang koneksyon. Tama. At hindi lang yan. Ang trust fund ni Tala? May malaking withdrawal na ginawa si Amaranta noong nakaraang buwan. Donation daw sa foundation na ito, pero ang pera dumiretso sa isang offshore account. At si Dante? Tanong ni Sinag. Ang kanyang pulso ay bumibilis. Si Dante. Siya ang Dante Cruz, isang kilalang con artist na may mga kaso ng fraud sa ibang bansa. Nakulong na siya dati dahil sa panloloko sa mayayamang byuda. Paliwanag ni Luntian. At Attorney Diwa, tingnan mo ang sinend ko sa iyo ngayon. Binuksan ni Sinag ang email sa kanyang telepono. Isang lumang litrato. Kuha ito sa isang beach resort. Mga 5 taon na ang nakakaraan. Bago pa man makilala ni Amaranta si Kaylan. Sa litrato, magkayakap sina Amaranta at isang lalaki. Mas bata pa sila noon. Parehong nakangiti ng maluwag. Ang lalaki ay walang iba, kundi si Dante. Ang caption sa ilalim ng litrato, mula sa isang lumang social media post na nahukay ni Luntian, ay nagbabasa, "Happy 3rd anniversary to us, forever and always, babe." Napahigpit ang hawak ni Sinag sa kanyang telepono. Hindi sila magpinsan, sila ay magkasabwat, magkarelasyon. Isang matagal ng plano ang inilatag para nakawin ang buhay at yaman ni Kaylan, gamit si Tala bilang pawn. Ang lason ay hindi lang nasa mga salita ni Amaranta. Ito ay nasa kanyang buong pagkatao. Nakatayo si Kaylan sa gitna ng opisina ni Sinag Diwa, nakatingin sa mga ebidensyang nakalatag sa mesa na parang isang diorama ng kanyang pagkawasak. Ang litrato ni Amaranta at Dante na magkayakap, ang mga bank statement na nagpapakita ng paglipat ng pera, ang profile ng psychologist na konektado sa Peking Foundation. Bawat piraso ng papel ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang patunay ng kanyang pagkabulag. Hindi lang ito tungkol sa pera. Kaylan, sabi ni Sinag, ang boses niya ay seryoso, ngunit may bahid ng habag. Binubuo namin ni Luntian ang teorya. Ang bawat kilos ni Amaranta ay kalkulado. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Kaylan. Ang boses ay paos. Si Luntian nagila, na tahimik na nakaupo sa isang sulok, ang sumagot. Mr. Hidalgo, ang plano nila ay hindi lang para nakawin ang pera ninyo. Mas malalim pa roon, mas karumal-dumal, huminga ng malalim si Luntian. Sinadya nilang saktan at takutin si Tala. Para sa ano? Para magpakita siya ng mga sintomas ng matinding psychological distress. Ginamit nila ang Peking psychologist para bigyan ito ng medical diagnosis. Ang layunin nila ay ipasok ang anak ninyo sa isang mental health facility. Napahawak si Kaylan sa gilid ng mesa, nanlalambot ang kanyang mga tuhod. At kapag nasa loob na si Tala, pagpapatuloy ni Sinag, at ikaw ay napinturahan na bilang isang pabayang ama, si Amaranta ang magiging solely legal guardian niya. Magkakaroon siya ng ganap na kontrol sa napakalaking trust fund na ipinangalan mo sa anak mo. At ikaw, dahil sa katibayan na hindi mo kayang alagaan ang isang special needs child, ay tuluyan ng mawawalan ng karapatan sa kanya. Sa isang iglap, ang lahat ng maliliit na detalye ay nagkaroon ng kahulugan sa isip ni Kaylan. Ang mga palihim na tawag sa telepono ni Amaranta. Narinig niya minsan itong bumulong. Kailangan ng pasensya. Dapat magmukhang natural, kundi maghihinala siya. Akala niya, tungkol ito sa isang business project.
ang takot ni Tala sa cabinet, ang mga bangungot, ang katahimikan. Hindi iyon resulta ng simpleng kapabayaan. Iyon ay mga marka ng torture. Isang bagay ang nabasag sa loob ni Kaylan. Ang natitirang sakit at lungkot ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Hindi ito ang iritasyon ng isang pagod na si... Oo, ito ang bagsik ng isang amang nasaktan ang anak. Hayop siya, sabi niya. Ang panga ay nagngangalit. Itinukod niya ang kanyang kamao sa mesa at ang isang babasaging paperweight ay nahulog at nabasag sa sahig. Hayop silang dalawa. Kailangan nating mag-ingat, babala ni Sinag. Matalino si Amarantha. Kailangan natin ng isang bagay na hindi niya mapapasubalian. Isang confession. Tumingin si Kaylan kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ang dating hari ng siyudad ng Marilag na nawalan ng lahat ay handa na ngayong gawin ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa dati. Hindi para manalo sa negosyo, kundi para magpanggap na talo. May plano ako, sabi ni Kaylan. Ang boses ay malamig at determinado. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap ang numero ni Amarantha. Oras na para tapusin ang larong ito. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at inihanda ang kanyang boses para maging basag at puno ng pagkatalo. Idinayal niya ang numero. Nang sumagot si Amarantha, ang boses ni Kaylan ay garalgal. Amarantha, tama ka. Tama ka sa lahat. Pagod na ako, suko na ako. Ikaw na ang nanalo. Pumapayag na akong i-give up ang custody. Ipirma ko na lang kung ano ang kailangang pirmahan para madala na si Tala sa pinakamagaling na facility na pinili mo. Para kay Amarantha Soliman, ang tagumpay ay may lasa. Ito ay ang lasa ng mamahaling red wine na dumadampi sa kanyang mga labi at ang amoy ng truffle pasta na nakahain sa kanyang harapan. Ngunit higit sa lahat, ito ay ang tunog ng boses ni Kaylan Hidalgo sa telepono kanina. Basag, talunan, at sumusuko. Musika sa kanyang pandinig. I told you, sabi niya kay Dante. Sabay kindat. Nakaupo sila sa isang secluded table sa isa sa pinakamagarbong restaurant sa siyudad ng Marilag. Every man has a breaking point. Akala niya kaya niyang lumaban, but in the end, he's just a man who lost. Tumawa si Dante. Isang lalaking may mapanlinlang na ngiti. To us then, sa ating kinabukasan, itinaas niya ang kanyang baso. To us, sagot ni Amarantha, at nagtagay sila. Ang kristal na tunog ng kanilang mga baso ay tila isang anunsyo ng kanilang napipintong yaman. So, ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Dante habang kumakain. Pipirmahan na niya ang mga papeles. At anong gagawin natin sa bata? Dadalhin siya sa facility sa probinsya na inayos ni Dr. Sales, sabi ni Amarantha. Walang bakas ng emosyon. It's a quiet place, malayo sa lahat. Once he's there, makukuha na natin ang full control sa trust fund. We can start transferring the assets. At si Kaylan? Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Amarantha. Kaylan? Hahayaan ko siyang magdalamhati. Hahayaan ko siyang isipin na ginawa niya ang tamang bagay para sa kanyang problemadong anak. A broken man is a manageable man. Baka nga sa sobrang depresyon, iwan na rin niya sa akin ang kumpanya. Nagpatuloy sila sa pagkain at pag-inom. Ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay. Ang kanilang mga boses ay puno ng pagmamataas. Hindi alintana ang mga taong nasa paligid. Alam mo, minsan naaawa rin ako sa bata, sabi ni Dante na may pekeng awa. He didn't do anything wrong. Collateral damage. Mabilis na sagot ni Amarantha. Sabay subo ng pasta. He's nothing but a key. Isang susi para buksan ang vault na puno ng pera. At ngayong nabuksan na natin,
Hindi na natin siya kailangan. He can rot in that facility for all I care. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig nang walang anumang pag-aalinlangan. Malamig, kalkulado, brutal. Pagkatapos ng kanilang marangyang hapunan, lumabas sila ng restaurant na magkahawak ang kamay, lasing sa tagumpay at alak. Ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanila, ngunit hindi nila ito naramdaman. Ang init ng kanilang kasakiman ay sapat na. Sumakay sila sa kotse ni Dante at umalis. Sa kabilang kalsada, sa loob ng isang itim na sasakyan na may tinted na bintana, ibinaba ni Luntian Aguila ang kanyang camera na may long-range lens. Sa tabi niya, isang audio technician ang nag-aalis ng kanyang headphones. Tumingin ito kay Luntian at tumango. "Nakuha natin lahat, sir. Malinaw na malinaw." Bawat salita. Kinuha ni Luntian ang kanyang telepono at nag-dial. Sa kabilang linya, sumagot si Sinag Diwa, nakasama si Kaylans sa kanyang opisina. "Mayroon na tayo," sabi ni Luntian sa kanyang kalmadong boses. "We have everything we need. Get ready for tomorrow's trial." All rise. Ang silid hukuman ay puno. Nasa isang panig si Kaylan, katabi si Sinag Diwa at Luntian Aguila. Ang kanyang muka ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga kamay na nakakuyom sa ilalim ng mesa ay nagpapakita ng tensyon. Sa kabilang panig, si Amarantha ay nakaupo ng may kumpiyansa. Suot ang isang inosenteng puting damit. Ang nangiti sa kanyang labi ay banayad, isang maskara ng pagiging biktima. Nagsimula ang abogado ni Amarantha. Inilatag ang lahat ng kanilang ebidensya. Ang mga testimonya ng katulong, ang diagnosis ng peking psychologist, ang mga larawan ng pabago-bagong mood ni Kaylan. Ito ay isang perpektong ipinintang larawan ng isang mapagmahal na ina na sinusubukang iligtas ang isang bata mula sa isang pabayang ama. Nang si Sinag Diwa na ang tumayo, ang buong silid ay tumahimik. "Your Honor," panimula ni Sinag, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "Ang panig namin ay hindi magpapakita ng maraming ebidensya dahil ang kailangan lang namin ay isa." Tumingin siya ng diretso kay Amarantha. "Tatawagin ko po sa witness stand si Mrs. Amarantha Soliman Hidalgo." Nagulat ang abogado ni Amarantha, ngunit wala siyang nagawa. Umupo si Amarantha sa witness stand. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pekeng pagkalito. "Mrs. Hidalgo," tanong ni Sinag, "kilala niyo po ba ang isang lalaking nagngangalang Dante Cruz?" "Of course," sagot ni Amarantha ngumingiti. "He's my cousin. Mahal na mahal ko ang pinsan kong yon." "Ang inyong pinsan," ulit ni Sinag. Naglakad siya patungo sa mesa at kinuha ang isang litrato. Ang litrato nila ni Dante sa beach. "Maaari mo bang ipaliwanag ang litratong ito, kung saan ang caption ay, 'Happy 3rd anniversary to us, babe'?" Nawala ang nangiti sa mukha ni Amarantha. That's a joke. Malapit lang talaga kami sa isa't isa." "Isang biro," sabi ni Sinag. Hindi inaalis ang kanyang matalim na tingin. Tulad ng isang biro na si Dante Cruz ay isa palang convicted felon for fraud? O isang biro na ang foundation na pinamumunuan ninyo kung saan ninyo idinonate ang pera mula sa trust fund ng anak ninyo ay may offshore account na konektado kay Dante? Nagsimulang mamutla si Amarantha. Ang mga bulungan sa courtroom ay lumakas. "Objection, Your Honor. This is character assassination," sigaw ng abogado ni Amarantha. "Sustained," sabi ng huwes. "Attorney Diwa, get to your point." "My apologies, Your Honor," sabi ni Sinag. "My final point." Humarap siya sa audio technician na kasama ni Luntian. I-play ang Exhibit A. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. At pagkatapos, ang boses ni Amarantha, malinaw at malutong, ay umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. "Collateral damage. He's nothing but a key.
isang susi para buksan ang vault na puno ng pera. At ngayong nabuksan na natin, hindi na natin siya kailangan. He can rot in that facility for all I care. Ang boses na yon, puno ng kasakiman at kawalang awa, ay nagyelo sa buong courtroom. Ang maskara ni Amaranta ay tuluyang nabasag. Ang kanyang mukha ay nag-iba, mula sa pagkagulat, naging pagkatakot, at sa huli ay naging purong galit. Sinungaling! Sigaw niya, tumayo mula sa witness stand at itinuro si Kaylan. You set me up. Pera mo lang ang habol mo. Hayop ka. Ang kanyang pagwawala ang naging huling pako sa kanyang ataol. Ang kanyang sariling bibig ang nagkumpirma ng kasamaang nakatago sa kanyang puso. Order in the court! Sigaw ng huwes paulit-ulit na ipinupukpok ang kanyang gavel. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ng lahat ang tunay na halimaw. Pinukpok ng huwes ang gavel sa huling pagkakataon. Sa liwanag ng mga ebidensyang iprinisenta, ang korte ay nagpapasya. Ang full and sole custody kay Tala Hidalgo ay ipinagkakaloob sa kanyang ama, si Mr. Kaylan Hidalgo. Isang buntong hininga ng ginhawa, ang pinakawalan ni Kaylan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. At based sa bigat ng ebidensya ng conspiracy to commit fraud at child endangerment, pagpapatuloy ng huwes, tumingin sa mga pulis sa likod. I-escort si Miss Soliman at ang kanyang kasabot na si Mr. Cruz palabas. Sila ay under arrest. Habang isinusaut ng mga pulis ang posas sa mga kamay ni Amaranta, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Kaylan. Wala ng arte, wala ng pagpapanggap, tanging purong pagkamuhi. Ngunit hindi na siya tinignan ni Kaylan. Ang mga mata niya ay nakatuon na sa hinaharap, sa kanyang anak, sa kanilang bagong simula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang maingay at magulong syudad ng Marilag ay pinalitan ng payapang tanawin ng dagat. Wala na ang malamig na mansyon. Sa halip, mayroon ng isang maliit at maaliwalas na bahay na nakatayo malapit sa dalampasigan. Sa harap nito, isang simpleng karatula na gawa sa kahoy ang nakasabit, Bahay Pag-asa. Sa buhanginan, si Kaylan Hidalgo na nakasuot lang ng simpleng t-shirt at shorts ay abala sa pagbuo ng isang sandcastle kasama ang kanyang anak. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na marka sa kalangitan. Papa, mas mataas dapat ang tore, sabi ni Tala. Ang boses ay masigla at malinaw. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na narinig ni Kaylan ang boses na yon na walang bahid ng takot. Sige, champ, lalagyan natin ng pinakamataas na tore, sagot ni Kaylan, ngumingiti. Ang mga ngiting hindi napilit, kundi tunay na nagmumula sa puso. Ipinagbili ni Kaylan ang karamihan sa kanyang shares sa Hidalgo Corp. Iniwan niya ang posisyon bilang CEO. Natanto niya na sa lahat ng kanyang paghahabol sa tagumpay, ang pinakamahalagang yaman pala ay nasa tabi lang niya. Unti-unting nawawala. Si Tala ay unti-unti nang bumabalik. Sa tulong ng therapy at ng walang sawang pasensya at pagmamahal ni Kaylan, ang bituing minsang nawalan ng ningning ay nagsisimula ng kuminang muli. Isang gabi, habang naglalakad sila sa dalampasigan, biglang huminto si Tala. Tumingala ito sa kanyang ama. Papa, sabi nito. Yes, anak? Lumapit si Tala at niyakap ng mahigpit ang binti ng kanyang ama. Mahal kita, Papa. 3 salita. Ngunit para kay Kaylan, iyon ang pinakamahalagang kontratang napirmahan niya sa buong buhay niya. Lumuhod siya at niyakap ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Mga luha hindi ng pighati, kundi ng purong kaligayahan. Kinabukasan, tumayo si Kaylan sa harap ng isang maliit na grupo ng mga tao sa pagbubukas ng Tala Foundation, isang organisasyong itinayo niya
para tulungan ang mga batang biktima ng pang-aabuso. Ang sakit ay may dalawang mukha, sabi niya sa mga tao. Ang kanyang boses ay matatag. Maari itong maging isang kadena na habang buhay kang hihilahin pababa. O maari itong maging isang apoy na magbibigay sa iyo ng dahilan para lumaban at magbigay liwanag sa iba. Pinili namin ng anak ko ang pangalawa. Nang gabing iyon, habang pinapatulog niya si Tala, binabasahan niya ito ng paborito nitong libro. Nakita niya ang isang guhit na nakadikit sa dingding ng kwarto. Isang simpleng drawing na gawa sa Crayola. 2 tao, isang malaki at isang maliit, na magkahawak ang kamay sa ilalim ng isang napakalaki at nagniningning na bituin. Hinalikan ni Kaylan ang noo ng natutulog na anak. "Sleep well, my star," bulong niya. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Kaylan Hidalgo ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi nabibili ng pera, hindi na ipapanalo sa boardroom, kundi natatagpuan sa tahimik na pintig ng puso ng isang ama para sa kanyang anak. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Kaylan at Tala. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang magulang ay hindi nasusukat sa yaman na kaya niyang ibigay, kundi sa panahong kaya niyang ilaan at sa pagmamahal na kaya niyang iparamdam. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Sana po ay may aral kayong napulot na babaunin ninyo sa inyong mga puso. I-comment nyo lang po sa ibaba kung ano ang pinakapaborito ninyong eksena o kung ano ang natutunan ninyo sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, pindutin na rin po ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod mula sa Pintig ng Puso, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.